Mabilis na lumipas ang maghapon. Hating gabi na ngayon. Dahan-daang umangat ang buwan sa kalangitan at binigyan ng mahina at malamlam na liwanag ang madilim na gabi. Pero sa oras na iyon, gising pa rin si Leon. Nakaupo siya ng tahimik sa kama, nakakross ang mga paa. Ipinatong niya ang mga kamay sa kanyang mga tuhod at ipinikit ang mga mata. Maingat na tinipon ang mahiwagang enerhiya sa kanyang katawan papunta sa kanyang dibdib. Unti-unting sinisipsip ng Dragon Mark ang asul na enerhiya ng mahika at naglalabas ito ng banayad na asul na liwanag. Dati na niyang natuklasan na kayang mag-imbak ng mahiwagang enerhiya ng Dragon Mark. Kaya ginagamit niya ang paraang ito upang dahan-daang mag-ipon ng enerhiya, para magamit niya ang kidlat na mahika. Hindi nagtagal, natapos na ni Leon ang pag-iipon ng mahiwagang enerhiya para sa araw na iyon. Binuksan niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ramdam niya na unti-unting nadaragdagan ang enerhiya sa Dragon Mark, at napasaya siya nito. Itinaas niya ang kanyang braso, hinuyam ang kamao, at marahang bamulong, ayos. Patuloy na naiipon ang mahika sa Dragon Mark. Kung magpapatuloy siya sa ganitong paraan, magagamit na rin niya ang ilang anyo ng kidlat na mahika. Naalala niya ang pangako niya kay Noah na tuturuan niya ito ng Thunder Magic sa winter vacation. Para maipakita niya ang Thunder Magic kay Noah sa bakasyon ng taglamig, kailangan pa niyang magpatuloy sa masigasig na pag-iipon ng mahiwagang enerhiya. Lumingon si Leon at tumingin sa alarm clock sa tabi ng kama. Ipinapakita nito na 2:25 na ng madaling araw. Lagpas 2:00 na pala. Panahon na para isagawa ang two-child plan. Binuksan ni Leon ang bintana at maingat na umakyat palabas papunta sa balkonahe ng silid ni Rosvisa. Kahapon, naglagay siya ng isang portable recording stone sa tabi ng tiyan ni Rosvisa at nagpatugtog ng mga kwentong may kinalaman sa mga tao. Hindi lamang hindi nagising si Rosvisa, kundi tila naapektuhan pa siya ng mga kwento. Naniniwala si Leon na basta magpapatuloy lang siya, magiging epektibo rin ito. Ilang minuto lamang bago umakyat si Leon sa balkonahe, nakahiga pa rin si Rosvisa sa kama. Gayunman, umalingaw sa tahimik na silid ang marahang paggalaw ng kumot. Mukhang hindi siya tulog. Paulit-ulit siyang bumabaligtad, hindi makatulog tulad ng dati kahit anong pilit niya. Binuksan ni Rosvisa ang kanyang mga mata at tumingin sa tanawin ng gabi sa labas. Alam niyang mahihirapan siyang makatulog ngayong gabi. Habang nakatingin sa dilim, tahimik niyang sinabi sa sarili, napakaraming pumapasok sa isip ko. Hindi talaga ako makatulog. Sa hapunan kanina, halatang iniiwasan ng lalaking iyon ang usapan tungkol sa pagkakaroon ng pangalawang anak. Hindi niya alam kung ano na naman ang iniisip nito. Dahan-daang umupo si Rosvisa sa kama. Naalala niya ang naging usapan nila ni Leon habang kumakain. Nabanggitan niya ang tungkol sa mga anak, ngunit tila ayaw itong pag-usapan ni Leon, parang sinasadya niyang manahimik hanggang sa matapos ang hapunan. Hanggang sa huli, wala pa rin itong sinabi. Dahil dito, lalo siyang naguluhan at naging mausisa. Lumingon si Rosvisa at tumingin sa orasan sa silid. 2:25 na ng madaling araw ang nakasaad. Sandali siyang nag-isip bago gumawa ng desisyon. 2:25 na ngayon. Sakto ang oras. Diretso ko na siyang tatanungin kung ano talaga ang nasa isip niya. Isinuot ni Rosvisa ang kanyang damit at tahimik na lumabas ng silid. Balak niyang tanungin si Leon tungkol sa tunay niyang nararamdaman habang ito ay natutulog, tulad ng dati. Sa paraang ito lamang niya malinaw na mauunawaan kung bakit iniiwasan nitong pag-usapan ang mga bagay na may kinalaman sa mga anak. Anuman ang mangyari, gusto niyang malaman ang totoo nitong iniisip. Ngunit ang hindi alam ni Rosvisa, ilang minuto na ang nakalipas mula ng palihim na umalis si Leon sa kanyang silid. Madali itong umakyat mula sa bintana ng kanyang kwarto papunta sa balkonahe ng silid ni Rosvisa. Maingat niyang binuksan ang pinto ng balkonahe at pumasok sa loob. Sa parehong sandali, nakarating na rin si Rosvisa sa pintuan ng silid ni Leon. Maingat niyang binuksan ang pinto gamit ang ekstrang susi. Pagpasok ni Leon sa silid, agad niyang sinuri ang paligid at napansing wala roon si Rosvisa. Tahimik ang buong kwarto, na para bang walang taong naroon kanina. Matapos ang ilang ulit na pagtiyak, nakasiguro siyang umalis nga si Rosvisa sa silid. Nang makita niya ang walang lamang kama, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam.
Mahina niyang ibinulong, bakit wala siya rito? Sa parehong oras, pumasok na rin si Rosviza sa silid ni Leon. Tiningnan niya ang paligid at napansin niyang wala rin si Leon doon. Walang laman ang kama, at walang bakas na ginamit ang kumot o unan. Napagtanto ni Rosviza na maaaring umalis na si Leon bago pa siya makarating. Nagtaka siya kung bakit hindi ito natutulog sa oras na iyon. Hindi pa siya natutulog. Saan kaya siya nagpunta? Sa sandaling iyon, napatingin si Rosviza sa unahan at napansin niyang bukas ang bintana ng silid. Marahang umihip ang hangin at bahagyang pinagalaw ang kurtina, na para bang may ipinahihiwatig. Matapos titigan ang bintana ng ilang sandali, biglang may naunawaan si Rosviza. Bahagya siyang nanlaki ang mga mata, bakas ang pagkagulat. Bukas ang pinto ng balkonahe. Pwede kayang. Mabilis na umalis si Rosviza sa silid ni Leon at naglakad pabalik sa sarili niyang kwarto. Mabilis ang kanyang mga hakbang, tila may nais siyang agarang tiyakin. Ang tunog ng kanyang paglalakad ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Mula sa silid ni Rosviza, malinaw na narinig ni Leon ang sunod-sunod at nagmamadaling mga yabag na papalapit mula sa hallway. Mabilis na lumingon si Leon patungo sa pinto habang papalapit ng papalapit ang mga hakbang. Napagtanto niyang malapit nang bumalik si Rosviza sa silid. Kinabahan siya ng husto. Diyos ko, bakit bumalik ang babaeng dragon sa oras na ito? Hindi niya dapat akong mahuling palihim na pumasok sa kanyang silid sa kalagitnaan ng gabi. Kung mangyari iyon, tuluyan ng masisira ang marangal kong reputasyon. Balak sana ni Leon na umalis sa pamamagitan ng balkonahe, ngunit sa sandaling iyon, lalo pang bumilis ang mga yabag. Saglit siyang tumingin sa pinto, saka sa balkonahe, at napagtanto niyang huli na para makabalik sa kanyang silid. Mabilis niyang sinuli ang paligid at napansin na ang aparador lamang ang pinakaangkop na tagwan. Huli na para sa balkonahe. Magtatago muna ako rito. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng aparador at pumasok sa loob. Agad niyang isinara ang pinto ng aparador. Kasabay nito, bumalik si Rosviza sa kanyang silid at binuksan ang pinto. Mukhang napagtanto ni Rosviza na maaaring palihim na pumasok si Leon sa kanyang silid, kaya agad siyang nagbalik. Matapos isara ang pinto, maingat niyang sinuri ang paligid. Wala siyang nakitang bakas na naroon si Leon. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang marahang simoy ng hangin na pumasok mula sa balkonahe. Lumingon siya at napansin na bukas ang pinto ng balkonahe. Mukhang hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na maisa ito. Naglakad si Rosviza papunta sa balkonahe at marahang isinara ang pinto gamit ang kanyang kamay. Dahil hindi ito nakasara kanina, may naisip siya. Mukhang wala siyang oras para umakyat palabas ng balkonahe at umalis. Ibig sabihin, sigurado siyang nagtatago pa rin si Leon sa loob ng silid at wala pa itong pagkakataong makaalis. Pagkatapos nito, maingat niyang sinuri ang banyo at ang ilalim ng kama, ngunit hindi niya nakita si Leon. Tiningnan niya rin ang iba pang bahagi ng silid na maaaring pagtagwan ng isang tao, ngunit wala pa rin. Tahimik na naglakad si Rosviza habang nag-aanalisa sa kanyang isip. Wala siya sa banyo, wala rin sa ilalim ng kama, kaya isa na lang ang natitirang lugar. Huminto si Rosviza sa harap ng aparador. Ito na lamang ang bahagi ng silid na hindi pa niya nasusuri. Kung bubuksan niya ito ngayon, malamang ay mahahanap niya si Leon. At hindi nga siya nagkamali ng hinala. Nasa loob nga ng aparador si Leon. Sa sandaling iyon, biglang hindi na marinig ni Leon ang mga yabag ni Rosviza. Sa pamamagitan ng bahagyang siwang ng pinto ng aparador, napansin niyang nakatayo na ito mismo sa harapan niya. Lalong kinabahan si Leon at bahagyang umurong papasok sa aparador. Huwag ka sanang lumapit dito. Nalaman na ba niya agad? Balisa niyang sabi sa sarili. Labis siyang nag-aalala kung napansin na ba ni Rosviza ang kanyang pinagtatagwan. Itinaas ni Rosviza ang kanyang mga kamay at hinawakan ang hawakan ng pinto ng aparador. Mukhang bubuksan na niya ito at sisilipan ang loob. Mas lalo pang kinabahan si Leon. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang isang kamay at pinigil ang paghinga upang hindi marinig ang kahit munting tunog. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nakatuon ang kanyang tingin sa pinto ng aparador. Hindi nangangahas gumalaw o magsalita. Sa sandaling iyon, ngumiti si Rosviza nang may halong pilyong ngiti. Kahit hindi gumawa ng ingay si Leon, tila napagtanto na niya na naroon ito sa loob ng aparador.
Gayunpaman, hindi siya nagmadaling buksan ang aparador at hilahin palabas si Leon. Sa halip, nakaisip siya ng isang masayang paraan upang asarin ang nagtatagong si Leon. Tumalikod siya at naglakad papunta sa mesa sa silid. May isang cute na berdeng eye mask na nakapatong doon. Nagkunwari siyang nagulat nang makita ito at marahang nagbulong sa sarili, "Ay, nandito pala ang eye mask ko. Hindi talaga ako makakatulog kapag wala ka." Kinuha ni Rosvisa ang berdeng eye mask at naglakad papunta sa kama. Palihim siyang sumulyap sa aparador, na parabang sinusuri ang kalagayan ni Leon. Nagkunwari siyang naghahanap lang ng eye mask at ginamit iyon upang pababain ang pagbabantay ni Leon. Talagang naniwala si Leon sa sinabi ni Rosvisa. Nang makita niyang unti-unti itong lumalayo sa aparador at papunta sa kama, ipinikit niya ang kanyang mga mata at napabuntong hininga. Mabuti na lang at hindi niya ako napansin. Inakala niyang hindi siya nakita ni Rosvisa sa loob ng aparador. Sa pamamagitan ng siwang ng pinto ng aparador, nakita ni Leon na suot na ni Rosvisa ang eye mask at nakahiga na sa kama. Mukhang balak na nitong matulog. Nang mapansin niyang tila hindi na nito binibigyang pansin ang aparador, lihim na natuwa si Leon. Kapag nakatulog na siya, makakalaya na rin ako. Tahimik siyang naghintay. Umaasang mahihimbing na si Rosvisa. Tahimik siyang aalis ng silid matapos iyon. Naniniwala si Leon na basta makabalik lang siya ng maayos sa sarili niyang kwarto, hindi na malalaman ni Rosvisa ang mga nangyari ngayong gabi. Lumipas ang mga minuto, at sumapit na ang 3:00 ng madaling araw. Tahimik ang silid ni Rosvisa. Mukhang mahimbing na itong natutulog. Para masiguro, muling sinuri ni Leon ang kalagayan ng silid. Sa pamamagitan ng siwang ng pinto ng aparador, nakita niya si Rosvisa na nakahiga sa kama at napansing hindi man lang ito gumagalaw. Wala rin siyang narinig na yabag o boses. Batay sa lahat ng iyon, nakumpirma niyang tulog na nga si Rosvisa. Nang makasiguro na walang problema, marahan niyang itinulak ang pinto ng aparador. Pagkatapos, iniunat ni Leon ang kanyang mga binti at dahan-dahang inilabas ang katawan, maingat na bumaba mula sa aparador. Sa sandaling iyon, nakahiga pa rin si Rosvisa sa kama at wala itong napapansing kakaiba. Isinungaw ni Leon ang kanyang ulo mula sa aparador at kinakabahang tumingin kay Rosvisa. Nag-aalala pa rin siyang baka bigla itong magising. Ngunit matapos maghintay ng sandali, wala pa ring palatandaan na siya'y madyay gising. Bago pa siya mapansin ni Rosvisa, tumalikod si Leon at dahan-dahang naglakad papunta sa balkonahe. Akala niya'y maayos at tahimik na ang kanyang pagtakas, nang biglang umupo si Rosvisa sa kama. Inalis niya ang eye mask at ngumiti ng pilyo habang nakatingin kay Leon. Masayang-masaya niyang sinabi, "Hello, mahal kong bihag. Ano ang ginagawa mo sa loob ng aparador ko sa ganitong oras ng gabi?" Nang marinig ang boses ni Rosvisa, napako si Leon sa kinatatayuan. Kinabahan siyang tumingin sa unahan at labis na nahiya sa kasalukuyang sitwasyon. Walang imek, mabilis na bumalik si Leon sa loob ng aparador at isinara ang pinto. Natuwa si Rosvisa sa naging reaksyon niya. Inilapag niya ang eye mask sa kama at inilayo ito mula sa yulunan papunta sa paanan ng kama. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Leon sa gulat sa ginawa ni Rosvisa. Sa sobrang kaba, hingal na hingal siya habang nakasandal ng mahigpit sa loob ng aparador at nagmumura sa kanyang isip. Niloko talaga ako ng babaeng dragon na ito. Wala siyang ideya na gising pala si Rosvisa at sinadya nitong asarin siya sa ganitong paraan. Sa kalagayan ngayon, wala na siyang pagkakataong makatakas. Tiningnan ni Rosvisa ang aparador ng may matinding interes. Alam na alam niya kung gaano kadelikado ang sitwasyon ni Leon. Naalala niya ang huling pagkakataon na kinulong siya nito sa sarili nitong silid sa parehong paraan. Masaya siya ngayon na makita si Leon na nasa parehong kalagayan. Ayon sa mga salitang sinabi sa kanya ni Leon noon, ginaya rin niya ang tono nito at nagsalita. "Parang pamilyar sa iyo ang sitwasyong ito, di ba?" "Ah, oo nga pala. Kailangan ko na ring magpatugtog ng kanta para sa iyo, tama. Mahal kong Leon, buksan mo ang pinto. Bilasan mo, nasa tapat lang ako." Hindi natakot si Leon sa mga sinabi ni Rosvisa. Kumunot ang kanyang noo at malakas niyang sinabi, "Sumuko ka na, babaeng dragon. Hindi ko bubuksan ang pinto para sa iyo." Anuman ang mangyari, hindi niya maaaring buksan ang aparador. Sa sandaling gawin niya iyon,
hindi na garantisado ang kanyang kaligtasan. Hindi naman nagalit si Rosvisa sa kanyang mga salita. Sa halip, tila lalo pa niyang nagustuhan ang pakiramdam nang nahuli niya si Leon sa isang alang-inang sitwasyon. Noong nakaraan, si Leon ang kumulong sa kanya sa silid nito, at ngayon, siya naman ang kumulong kay Leon sa kanyang silid. Isa itong pagkakataon para gumanti siya kay Leon. Itinaas niya ang isang kamay at isinandal ang mukha rito. Sabay ngumiti ng makahulugan. Ganito pala ang pakiramdam ng may nahuhuling parang nasa loob ng garapon. Hindi masama.